kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. Sa gitna ng lumalaking numero sa Kamara para patalsikin si Vice President Sara Duterte sa pwesto, tila nag-iiba na ang tono ng pangalawang Pangulo. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang ama, sinabi ni Duterte na mabuti kung mapapanatili niya ang kanyang pwesto, pero kung hindi, may iba pa naman umanong paraan para sa kanya para makatulong. Kung tutuusin daw, hindi niya umano naging hangarin ang mas mataas na pwesto, pero 2 taon pa lang bago ang presidential election sa 2028, nag-anunsyo si Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo noong 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. Giit pa ni Duterte, hindi siya vindictive o mapagiganti. Ito ay nang tanungin sa umano'y balak ng ilang mambabatas na sumuporta sa impeachment dahil takot silang balikan ng pangalawang Pangulo. Sabi ng bise, hindi raw ito dapat ang maging dahilan ng kanilang boto. Yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito o wala? Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Sa panayam sa Newswatch Plus, iginiit ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na hindi ginagamit ng Kamara ang impeachment para pigilan ang paghangad ni Duterte sa pagkapangulo. It's always up to the Senate Impeachment Court to rule her out or not. So nasa kamay ng mga senador to convict or acquit her. It's not Congress, it's not the congressman. At pagdating sa sinabi ni Duterte na okay lang sa kanya kung hindi na siya maging bise, Mabuti din naman kasi katulad ko, I am okay for a conviction. I'm okay if an acquittal is given by the Senate as long as this constitutional process is done properly at masunod. iba-iba ang numerong lumulutang pabor sa impeachment ni Duterte ilang araw bago ang botohan sa Lunes, May 11. Kung pagbabatayan ang numero mula sa 3 grupo sa Kamara, nasa 137 na ngayon ang susuporta sa impeachment. 60 mula sa Lakas CMD, 30 mula sa National Unity Party at 47 mula sa Partless Coalition. Pero sabi ni Defensor na isa sa kinatawan ng mayorya, tiyak na nasa 180 na kongresista na ang pabor sa impeachment base sa pagpupulong ng iba't ibang partido sa Kamara. Mas dumami ang mga congressman na bumoto ng hindi nagpakita at hindi nagpaliwanag ang Vice President. Pero ang ilang mambabatas naniniwalang mas mataas pa rito ang bilang ng suporta. I think we're going to hit a much higher number. We're hoping that at least 200 or 215, no? That's really the goal. Sa impormasyon naman daw na nakalap ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na miyembro ng Justice Committee, may 215 votes na o lagpas 2/3 na ng Kamara. Kapareho yan ang bilang ng mga kongresistang nagpa-impeach kay Duterte noong 2025 na idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.